So, hi people. Kumusta kayo? So, meron lang akong gustong pag-usapan, no? Ano bang dapat gawin kapag nanlalamig si Mrs. o ang ating may bahay o girlfriend? So, gusto ko lang i-share sa inyo ito, guys. Um, para sa akin, kung nanlalamig si Mrs., no? Edi, hayaan mo lumamig. Lalo mong palamigin. Joke ba yun? Oh, joke yun. Hindi. Guys, so kung nanlalamig si Mrs., syempre, ah, try mong painitin, no? Oo, painitin mo, try mong gawa ng paraan para maalis yung lamig. Pero paano mo gagawin yun? Siyempre, kung nanlalamig siya, ikaw naman, siyempre mahal mo siya, mahalin mo pa rin. Mahalin mo lang. Tuloy mo lang yung ginagawa mong pagmamahal. Kung napapansin mong nanlalamig siya is, ikaw naman, huwag mo siyang kumprontahin, no? Huwag mo siyang kumprontahin. Kasi iba-iba yung babae, no? May mga babae kasi ayaw nung gano'n, no? So, hayaan mo lang. Kunyari, hindi mo napapansin. Kunyari, hindi mo napapansin na lalamig siya, pero paramdam mo lang na baka isipin niya rin na baka napapansin mo, pero in a way na hindi mo siya kinokompronta. So, kung okay sa'yo na try mo siyang kausapin, tanong mo sa kanya kung may problema ba, ganon. At ikaw naman, maging kalmado ka lang. Huwag mo siyang awayin, yun nga, huwag mo siyang kumprontahin, kundi maging kalmado ka, tanong mo kung may problema ba, ano bang nangyayari. At ikaw naman, at the same time, gawin mo pa rin yung mga ginagawa mo sa kanya. Huwag kang maging anong tawag dito, huwag kang maging bugnutin o palaway, kundi maging mahinahon ka. Gawin mo yung mga bagay na gusto niya, 'di ba? Kung maaari, umuwi ka na maaga galing sa trabaho. Umuwi ka lagi ng may dalang pasalubong. Maaari kumain kayo sa labas. Ibigay mo kung ano yung makapagpapasaya sa kanya, no? Ibigay mo kung ano yung gusto niya. Kumain kayo ng mga hilig niya. Basta gawin mo pa rin kung ano yung gusto niya. Kasi dalawa lang naman yan, guys, eh. Dalawa lang naman kung bakit nanlalamig ang isang tao. Sabihin natin, this time, halimbawa, yung girlfriend or asawa natin, kung bakit siya nanlalamig, dalawa lang yan. Nanlalamig siya dahil may nagawa ka o may nagawa siya. Di ba? O ano yung nagawa niya? So, kung yung nagawa niya, maaaring may iba siya. May iba siyang kinahuhumalingan. O kung may nanlalamig siya, baka naman may nagawa ka na ikinagagalit niya, hindi niya ikinatutuwa, kaya siya nanlalamig, baka may iba ka. So, dalawa lang yan. Nanlalamig siya dahil may nagawa ka o may nagawa siya o may ginagawa siya. Diba? Hindi mo pala alam na may ginagawa na pala siya. No? At your back, pag nasa trabaho ka, pag wala ka sa bahay, meron siyang kinahuhumalingang iba. Kaya siya nanlalamig. So, isang bagay yun, no, guys, na bakit nanlalamig. Pero kung ganun pa man, wala kang ebidensya, mahalin mo pa rin. Dahil kung talaga nagmamahal ka, mahalin mo pa rin. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, Diyos naman ang magsasaysay nun eh. Balang araw eh. Darating din ang pagkakataon. Malalaman mo yung totoo. Lalabas din yun. Lalabas din ang totoo. Magtiwala ka lang.
So bilang ikaw, nakakaunawa, nagmamahal ka ng totoo, mahalin mo. Mahalin mo lang dahil malay mo, 'di ba? Isang araw, bukas makalawa, mapagtanto niya, maisip-isip niya na sa kabila ng ginagawa niya sa'yo, minamahal mo pa rin siya. 'Di ba? Hindi ka gumaganti, hindi mo siya pinapakitaan ng hindi maganda. Bagkus, nagpapatuloy ka sa pagmamahal. 'Di ba? Ganun lang guys. So yun ang masasabi ko sa mga nakaka-experience ng panlalamig. Baliktarin nyo. Ikaw naman, painitin mo. Kung lalamig siya, huwag kang gagaya. Huwag ka man lalamig din. Otherwise, lalabas din ang totoo na hindi mo siya mahal. Dahil nanlamig ka rin eh. Pero kung kinontra mo, ibig sabihin, totoo yung talagang nasa iyo. No? At hayaan mo ang Diyos ang umaksyon mo balang araw. Lalabas din ang totoo eh. Lalabas din ang totoo. Malalaman mo rin yan. So, yun lang muna guys. At sana subscribe kayo para mas ganahan pa akong gumawa ng mga ganitong klaseng pag-uusapan. So, thank you so much. Bye. Get out of here, guys.